kabuhayan ng loob. Narito ang follow-up report. Para kay Ana, kwento ng pag-asa ang napanood niyang panawagan na naghahanap si Dr. Lauro San Jose na mga may hydrocephalus. Wala ka pamilya, meron ba kayong mga kamag-anak o kakilala na may kondisyon na kung tawagin ay hydrocephalus? Muli po kasi magsasagawa ng libreng operasyon ng isang doktor, katuwang ang mga kasamahan na manggagaling pa ng Estados Unidos. Operahan sila ng libre sa ilalim ng programang Shant for Life. Kaya mula sa San Jose, Nueva Ecija, maagang umakyat sa Baguio si Ana para maipasuri ang isang buwang sanggol na anak. Nakahinga po ako ng maluwag nung napanood ko po siya kasi po may pagkakataon po kami may pagkakakinan. Ipinanganak si Ramil sa pamamagitan ng cesarean section dahil sa laki ng kanyang ulo. Siyempre po malungkot at saka po nakakaawa po kasi kanya tuwing natititigan ko po siya. Base sa pagsusuri ni Dr. San Jose, malaki ang tiyansang makakapamuhay ng normal si Ramil. The chance to live a normal life. Nabigyan din ng pag-asa si Mang Salvador ng tuba Benguet dahil maselan ang kalagayan ng kanyang 16 anyos na anak. Ang mga resulta na lang ng pagsusuri ang ipinakita niya kay Dr. San Jose. Biglang nag-blurred yung mata niya. Sanay daw nung barado yung ugat sa connection sa brain tsaka sa mata. At mula naman sa Aritao, Nueva Vizcaya, dinala ni JB ang resulta ng CT scan ng kanyang kababayan na may kaparehong kondisyon. Sobrang malaking tulong to kasi halos lahat ng mga pasyenteng may hydrocephalus, halos lahat sila, sobrang wala talaga. So, itong Shant for Life na program, malaking tulong para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ang kababayan ni JB, anak ni Mang Salvador at si Ranil, ay sabay-sabay na uupirahan sa Pebrero 5 sa Dagupan City. Yes, I'm appealing yung may mga kakilala na ni hydrocep, no? Sana dali niya na po ngayon sa ABS-CBN, sa tulong po nila para magawa natin ng paraan. Kasi baka lumipat na po kami ng lugar after this mission. Para maging kwalipikado sa libreng operasyon, dapat ang pasyente ay kabilang sa mahirap na pamilya.